ating Suzuki Abenis. Ayan, umaapoy na. Mga kabiyahe, proceed na tayo sa ating main topic dito sa ating Suzuki Abenis. Ayan, umaapoy na. Sa sobrang init, umaapoy na. So ito, ang kulay apoy, kulay orange. Comment down na lang kasi sa akin, ang tingin ko kulay apoy eh. Ayan, si Suzuki Abenis. Ang presyo naman nito mga kabiyahe ni Suzuki Abenis ay 79,400 pesos. At kung kukunin natin ito ng installment, si Suzuki Abenis, magda-down tayo dito ng 6,800 pesos. At sa kanyang 1 year naman, magmamonthly tayo ng 7,730 pesos. At sa 2 years, 4,500 pesos. At sa 3 years naman mga kabiyahe ay mas mababa na, 3,430 pesos. Yan po mga kabiyahe, ang presyo ni Suzuki Abenis 125. Tunguhin naman natin ang engine. Engine type mga kabiyahe, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve. At boring stroke niya, 52.5 mm by 57.4 mm. At ang kanyang max power ay 6.4 kW at 6,750 RPM. Max torque, 10 Newton meter at 5,500 RPM. Displacement, 124cc mga kabiyahe. Fuel system, FI, fuel injection. Ayan. Cooling system, air-cooled. Starting system, kick at saka electric. Kanyang transmission type, CVT mga kabiyahe. Dimensions, length, width at height, 1,895 mm by 710 mm by 1,175 mm. Wheelbase, 1,265 mm. At ang kanyang ground clearance ay 160 mm. Dry weight, 106 kilograms. At pagdating naman sa kanyang seat height ay may taas na 780 mm. At ang laman ng kanyang fuel tank ay 5.2 liters. Ayun mga kabiyahe, ito yung appearance ni Suzuki Abenis. So, ito ang kanyang appearance dito sa likuran. Napaka-bulky ng kanyang fender dito. Ayan. At yung kanyang taillight, iba yung pagkaka-design. Pa-triangle, dalawa. So dito sa kanyang side, may makita tayo ditong decals. Ito, gray at black. Ayan, at mayroon ditong reflectorized additional visible para sa dagdagang visible niya. At dito naman, meron siya ditong side pocket, kaliwat kanan yan mga kabiyahe. At dito, may takip. At doon sa loob, ayan, meron tayo ditong USB. Ayan, USB charging port. Ayan, may naka-equip na ito mga kabiyahe. Ayan, ayan. USB charging port at malalim yung kanyang bulsa. Ayan, pwede natin ilagay yung cellphone natin habang nag-charge. At pag sinara natin yan, hindi na siya mauulanan o mababasa. Pero dito sa may kanan, lagayan lang to ng coins at basahan. At ito naman yung kanyang susi. At naka-shutter lock na rin yan mga kabiyahe. Ito naman yung kanyang handle grip dito sa kanan. At ito yung brake na smooth. At mayroon din siya dito ang engine kill switch. Ayan. At yung kanyang instrument panel ay naka-fully digital na rin. At dito naman sa kaliwa, ayan yung mga ating common switch. Yung turn signal at yung ating busina. Meron din ito mga kabiyaheng hook para karagdagang sabitan natin, helmet man yan, bag or pinamili. Dito mga kabiyahe, meron din yan hook. Ayan, pwede dyan isabit yung bag para hindi malaglag. At ito naman mga kabiyahe, yung kanyang cover sa kanyang upuan. Ayan, naka double stitch yan na kulay red at dito sa bandang taas niya ay kulay black. Ayan. At nakatutong nito mga kabiyahe, isang gray at isang black. Pero ang texture nito ay iisa lang. Kumukurb lang pababa. Sa may bandang ibaba mga kabiyahe, ang makikita natin dito ay yung kanyang naka-emblem na kulay black na Abenis. Yan yung unit name niya. Naman yung kanyang foot peg. Ayan. Pag
tiniklop, nakatago rin naman. At equip na rin ito mga kabiyahe ng side stand kill switch. Ayan, ito yung kanyang switch. Pagka yan na tinamaan, ayan, mamamatayan pag mai-off yung engine niya pag yan tinamaan ng ganyan. At ang kagandahan dito mga kabiyahe, ito ay meron kick starter. Ayan. Once na humina yung battery natin, may uwi pa rin natin itong motor na ito sa pamamagitan nito. Ito mga kabiyahe, yung kanyang under seat box. Ayan. Ito. Malaki yung kanyang under seat box. Andito yung kanyang mga basic tools. Ito. At yung kanyang side mirror andito. Pati yung kanyang manual at mga papeles. So malaki rin. Pero hindi dito kasya mga kabiyahe yung yung full face. Tingin ko lang hindi kasya dito. Kasi medyo mababaw siya pero malaki siya. Pero may kababawan. At ang isa pang unit dito sa unit na ito ay yung kanyang fuel tank cap. So dito sinususian, ayan, ipupush nyo lang ganyan. Ayun. Ito nga yung kanyang fender sa likuran mga kabiyahe na napaka bulky. At ito yung kanyang turn signal na ginamitan ng bulb. Ayan. At may plate lamp tayo dito at additional na reflectorize. At dito yung kabitan ng kanyang license plate. Tambucho na napaka brusco. At mayroon yan heat guard mga kabiyahe. Mula dito hanggang dito sa dulo. Naka-end cap na rin yan ng plastic. Yung kanyang exhaust o tambucho. Dito tayo mga kabiyahe sa kanyang gulong sa unahan. Meron tayo ditong single piston caliper na ang brand niya ay Nissin. At ito naman yung kanyang telescopic fork suspension na naka matte black. At meron din tayo ditong disc brake. Ayan. At ang kanyang sukat na gulong mga kabiyahe ay 90 by 80 by 12 at ginamitan siya ng MRF. Dito naman sa may likuran mga kabiyahe, naka single shock absorber siya dito. Si Suzuki Avinis. Dito naman sa kanyang gulong, may sukat siya na 90 by 100 by 10. Ayan. At ang gamit na brand na gulong niya, na goma, ay MRF din. At pagdating sa kanyang preno, ay mechanical drum brake yan mga kabiyahe. Mga kabiyahe, ang ating review dito kay Suzuki Avinis. Bago tayo magtapos mga kabiyahe, ako po muna ay magpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa biyahe ni Frank at sa mga bago po natin kaibigan dyan, lalo na po sa inyo na nanonood nitong content natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout din po dito sa buong team ni Ma'am Ai. Dito po yan sa Motorlandia Molino Tres, Bacoor, Cavite. So kita-kits muli tayo mga kabiyahe. Comment down na lang kung comment down na lang mga kabiyahe kung napanood nyo itong video na to at i-comment nyo na rin kung tiga saan po kayo para po malaman natin kung saan po maabot yung ating mga video at para na rin po ma-shoutout ko po kayo pong mismo na nag-comment nito. So kita-kits muli, biyahe ni Frank. God bless. Thank you.